Viewers. Ang inyong katanungan ay magagaling kay Miss Abigail de la Cruz. Go, Abi! Isang maikling katanungan lang. Ano ang masasabi mo sa di sapat na budget na natatanggap ng ating pamantasan? Thank you. Katulad ng sabi ko kanina, dun sa unang tanong sa amin, ay dapat talagang mag-invest ang government sa human capital. I've been in the real world and human capital is the only thing that's keeping companies alive because of manpower. If we invest in human capital, it would mean more jobs, more people who will create jobs, more budget for the whole country. Then because of the taxes that each taxpayers pay, and it will also help the education because of the taxpayers' money and the percentage of it that will go to the state universities and colleges. Thank you. Si Abby de la Cruz. Abi, bumibenta Miss ka! Abby. Sa lahat ng panukalang hindi pa napag-aaralan o naipapasa hanggang ngayon, anong panukala ang gusto mong unahin ng mga nasa Kongreso upang magawa ng aksyon? Mga bill. Unang-una tayo sa Move Up, marami tayong sinusulong ng mga bills. Isa na dyan ang FOI, isa pa ang straw bill. Personally, nagkaroon po tayo ng activity na tinatawag na Strolling in UPLB na nagsusulong na dapat maipasa na ang Students' Rights and Welfare Bill. Ito ay tumutulong sa mga estudyante. Halimbawa, una, magkaroon ng publication. Pangalawa, magkaroon ng sariling student council. At pangatlo ay para maiwasan ang biglaan pagkakatanggal sa campus ng walang kadahilanan. Dahil ito ay nag-empower sa bawat estudyante. Dahil tayo sa Move Up, naniniwala tayo sa Empowered Studentry na dapat ang bawat estudyante ay may kakayahan at may kakanyang iba't ibang paraan kung paano niya gusto mabuhay sa campus na kanyang ginagalawan. Maraming salamat. Alright, salamat Miss. Bilang ikaw ay nag-serve din sa kasalukuyang termino, kung mayroon kang pagpuna sa kasalukuyang termino, ano ito at paano mo ito may improve sa termino pangahawakan mo kung sakaling ikaw ang mananalo? Siguro po masyadong clingy ang council namin. Mahal po namin sa isa. Pero seriously, ang lagi-lagi ko naman pong puna ay ang hindi po pagbibigay agaran ng UPLB Student Fund. Sa mga nakaraang taon, marami pong operasyon, marami pong aktibidad ng konseho ang hindi po naganap, hindi po nagawa dahil sa kakulangan ng pondo. Meron pong responsibilidad ang UPLB administration sa pagbibigay ng pera ng pondo sa Student Council. Kaya nga po, kung tayo po muli ay mabibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa konseho ng mag-aaral. Kasama po sa ating pong first point, ang USS for USC, agarang paggawa ng disbursement mechanism para sa collection, monitoring, and implementation ng UPLB student funds. Sa gayon, lahat po ng aktibidad na nararapat at nakaangkla sa kapakanan at karapatan ng mga estudyante ay magagawa agad-agad. Yun lamang po. Salamat. Kung ikaw ang tatanungin, paano mo mapapataas ang voters turnout ngayong taon? Inulit ko, kung ikaw ang tatanungin, paano mo mapapataas ang voters turnout ngayong taon? E di unang-una, kanino ba natin ibibigay yung sisi ng mababang voters turnout? Sisisihin ba natin yung mga estudyante? Bakit hindi kayo bumuboto? Nahassle ba kayo sa pagboboto? Meron tayong tatlong dahilan kung bakit hindi bumoboto ang mga estudyante. Unang-unang pinaka-obvious na punto ay baka kulang sila sa impormasyon, kung ano ang kahalagahan ng pagboto. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga student councils at mga leader estudyante na ipaalam sa kanila, ipaliwanag sa kanila na mabuti na ang student council, simula pa nung panahon ng martial law, ipinaglaban na magkaroon ng organisasyon ng mga estudyante, magkaroon ng student councils. Kaya naman, kailangan talaga silang bumoto dahil ipinaglaban yung kanilang karapatan para sila ay marepresenta. Pangalawa po, baka hindi bumoboto ang mga estudyante dahil nahahassle sila sa automated elections o hindi pa nila masyadong gamay yung automated elections. Dahil base po sa mga nakaraang
election, simula nung nag-automated election, bumaba talaga yung voters turnout sa mga nakaraang taon. Kaya siguro, okay lang naman na magkaroon ng automated elections, pero sana i-review natin ito at tingnan natin ito bilang isang proseso. Hindi kasi ito matapos ng 3 taon, okay na automated elections. Actually, nung nagmi-meeting kami sa CEB, marami pang discrepancies doon sa mga boto last time. At ngayon, hindi pa pinayagan ang printouts para sa election ngayon. So, paano tayo mag-check and balance? Ayun. So, ang pangatlo po, meron ba tayong sapat na facilities para sa automated elections? Yung mga estudyante bumoboto nga, lumalabas, nire-require ng kanilang mga guro na bumoto. Pero habang bumoboto naman sila doon, o habang nakapila sila, kinakat na yung pila dahil sa nawala ng kuryente, o dahil yung server ay down, o dahil kailangan pa nila umakit ng forestry, dahil doon ang pinakamabilis na paraan ng pagboto. Dahil doon lang sa presintong yun sila makakaboto ng walang hassle. So ngayon, meron doon sa 3 punto na yon, kailangan nating sagutin yon bago natin ipaintindi sa kanila na kailangan pataasin ang voters turnout. So pag nasagot natin ang 3 punto na yon, walang pagsasa-autobili, tataas ang voters turnout ng UPLB. Hindi tumataas ang voters turnout ng UPLB, ay malamang nakikita nila na yung kanilang mga konseho ay hindi ganun ka-active doon sa kanilang colleges o doon sa university. So, isang hamon po sa lahat ng mga college student councils o mga tatakbo sa konseho na iabante po natin yung tunay na interes ng mga estudyante sa loob ng konseho. Ipakita natin sa mga estudyante na genuine yung ating kagustuhan, na hindi pansariling interes lamang. Ibalik natin sa ating sa konseho yung tiwala ng mga estudyante. Yun lamang po. Maraming salamat. Magbigay ng opinyon hinggil sa EUP, isang proyekto ng pamunuan ng UP na naglalayong magdisenyo, magpalawig at magpatupad ng isang komprehensibong istruktura na siya magkokonekta sa Information and Communication Technology infrastructure ng 9 na constituent units ng UP sa bansa. I repeat, magbigay ng opinyon hinggil sa EUP, isang proyekto ng pamunuan ng UP na naglalayong magdisenyo, magpalawig at mapagtupad ng isang komprehensibong istruktura na siya magkokonekta sa Information and Communication Technology infrastructure ng 9 na constituent units ng UP sa bansa. Start. Yan na. Start na ba siya? Anong college? Ang opinion ko dito sa EUP, tama po ba, ay maaring makakatulong din to sa UP, sa UP system in terms of, yun nga, sa infrastructures, diba? Ano ba ito? Matutulungan niya yung EUP, mas matulungan niya yung mga taong nasa taga-malalayong lugar na makapunta dito, makapag-aral dito, at mas ma-improve natin ang quality education para sa mga tao. Yun lang. Yan na si Buano ko! Ang katanungan pong ito ay mula sa Twitter account ng Perspective at UPLB-USC from UP Team po yun. What is your plan for campus security? Ayun po, kung ano po natin sa general plan of action natin, may part po tayo na nakasabi sa USC for the campus, Safe UPLB. Kung ano po natin sa mga
past na cases na marami pong naging biktima sa lack of security. And so there is a need na kailangan i-strengthen yung pag-implement nitong mga polisiya on security. And there is also a need for higher subsidy and funds for the infrastructure and for the personal services na para lang may makabantay sa mga estudyante natin na kung ano-anong oras na umuwi because may mga projects, di ba? Yun yung mga dahilan. And so, yung panawagan natin is to have stricter implementation of policies for security from the administration, more funds for the infrastructure so that may seguridad and sure ang seguridad ng mga estudyante ng UP. Yun lang naman po. Ano mo maiengganyo ang mga freshman na makilahok sa mga ginagawa nating CSL dahil alam naman natin na sa kasalukuyan ay halos mga student leaders or organization heads ang karaniwang dumadalo rito. Inulit ko, paano mo maiengganyo ang mga freshman na dumalo sa ating mga ginagawa tulad ng CSL na alam naman natin na sa kasulukuyan ay organization heads lamang ang dumadalo rito. Ayun, simple lang po yung sagot ko dyan. Ang sasagot po dyan ay kung paano po ba natin pinapatagos sa mga freshman, kung ano nga ba ang role ng ganitong mga institusyon, katulad ng CSL, at ano nga ba yung role nila bilang mga bagong scholar ng bayan.